Good day, good morning, or good evening sa aming mga sellers dito kay Avidson Marketplace. Ayan, so kung kayo po ay nakagawa na po ng inyong mga storefront dito kay Avidson, ngayon naman po ay tuturo namin ang paggawa po ninyo ng inyong mga Facebook business page. Yan, kung saan doon nyo po pwedeng i-promote ang inyong mga products, papunta po dito kay Avidson, yung pong mga links para po mabili yung inyong mga products. Ano po bang kahalagahan ng social media pages? Yan po. Yan po kasi dyan po madalas pupunta yung mga tao, kagaya natin, sa Facebook, at nagla-like, nakakakita, kung saan pwede rin po nating i-boost or i-promote yung ating mga products. Okay? Ginagamit po yan ng maraming mga businesses, yung mga social media accounts. So, dito muna po tayo kay Facebook. Gagawa po tayo ng business page. Okay. Una po, ito po yung aking personal account. For example, yan, Avidson Nerissa. Ito po ay isang profile account. Ayan, kung saan pwede po akong mag-add ng mga friends ko. So, ito pong account ko ay meron pong 1,000 friends. Okay, so hindi po ito yung ating gagamiting page dahil limited lang po ito up to 5,000 friends. So, dun po sa 5,000 friends, sila lang po yung mga makakakita ng inyong mga pinopromote kung halimbawang ito po ang gagamitin nyo. So, ang dapat po nating gawin ay talagang business page po kung saan pwede pong dumami ng dumami up to kung ilan na po yun, millions. Basta sumikat na po yung page nyo, yun na po yung inyong gagamitin. Pero kailangan nyo pa rin pong gumawa ng profile account. For example, ito nga yung aking profile account. So, from here, gagawa po ako ng business page. Okay? So, una po, punta muna po kayo sa home. Ayan, home. And then, dito po sa right side, ayan, makikita nyo po itong see more na may drop down po. Click nyo lang po siya. Then, scroll down nyo lang po siya. Ayan. Hanggang sa mapunta po kayo dito sa pages. Okay. Click nyo lang po yan. Okay. And then, ito po yung mga existing ko na mga pages. Okay. So, gagawa po tayo ng new page. For example, this one. Create new page. Okay. Ayan. Ito na po yung ating blank page kung saan i-customize na po natin. Dito po sa create page, dito nyo po ilalagay yung page name. So, we suggest po, no, kung ano po yung inyong ginamit na page or storefront dito kay Avidson na business name, yun din po yung gawin ninyo dito sa Facebook page. Okay? So, for example po, yung isa pong ginawa po namin, for example po, yung kids store. Ayan. For ano lang naman po ito, for presentation. Ayan. For example, ito pong kids store na account. Ayan. Ayan po yung seller storefront. Ayan. Click ko po siya. Ayan. So, ito po yung aking store sa Avidson. For example, kids store, kids essential need. So, lagay ko po dito, kids store essentials. Ayan. Kids store essentials. And then, yung category po is for kids. Ayan. Baby goods and kids goods. Ayan. So, halo-halo na po yan. Basta about kids. Pwede pa po kayo magdagdag ng kids, clothes, ayan, baby and children clothing. Ayan, pwede po kayo magdagdag ng iba pa pong mga categories na gusto nyo po. Okay? So, dito naman po, dito sa bio, optional po ito, pero mas maganda kung meron po. Punta po kayo kay ChatGPT kung wala pa po kayong maisip. Pwede na nyo naman pong i-edit yan. Punta po kayo dito kay ito po, nag-type na po ako. Ang nilagay ko po ito ay make
make a very short bio for my Facebook page, Kids Store Essential. So, ito po yung sinuggest ni ChatGPT. Yan. Your one-stop shop for all things kids, from clothing, toy, to accessories and essentials. Kids Store Essential offers quality products that parents trust and kids love. Okay. So, pwede ko na pong i-copy ito. And then, post ko po dito sa bio. Ayan. So, meron lang po kasi itong limit na ilang characters na po. Ayan, katulad dito, nahinto na siya. So, pwede nyo na pong bawasan na lang po. Omit nyo na lang po yung iba. Ayan. So, okay na po yan. And then, yan. Chinek na po ni Facebook. Okay naman po yung page name. And then, yung categories. And then, okay naman po yung inyong bio. Then, create page. Click nyo lang po yan. Okay. Kids Store Essential was created. Okay. Now, you can add images or go to your page to add more details. Okay. So, naka-create na po tayo ng page. Lalagyan nyo na lang po ng mga, may step 1 to 5 pa po yan. Lalagyan nyo na po ng mga information. So, dito po sa contact yung website. Dito po, makikita nyo po yung, ayan, avidson.com/shop KSE or Kids Store Essential. Yan po yung aking link po sa website dito kay Avidson. So, yan na lang po yung ilalagay nyo dito kung saan, pag kinlik po yan, diretso na po yan dito sa Facebook, sa store ko kay Avidson. Okay, so phone number, ayan, so lagay nyo lang po yung US phone number ninyo, then yung email ninyo, and then location, kung saan kayo, sa city, town, ayan. Okay, so number of hours, kung always open naman po, click nyo lang yan. Kung nasa US kayo, Guam, Saipan, yan, lagay nyo lang po dito, yung email. Okay, then click next. Okay, so step 2 is yung customize na po yung inyong page, from where lalagay nyo na po yung profile picture at yung inyong cover photo ng Facebook. Okay, so we suggest po kung ano po yung inyong logo dito po sa, or banner dito po sa inyong store sa Avidson, yun na rin po yung gamitin nyo dito kay Facebook. Okay, so ang required dito po kay Facebook, at least square po. Ano po, so may nagawa na po akong logo dito. Ayan, so click po natin. Okay, after that, yung logo, then punta po tayo sa add cover photo. Okay, may ginawa na rin po ako dito. Ito po. Ayan, so ang size po nito is 820 by 360 pixel. Yan, para po sakto na siya. Okay, pwede po kayong mag-add action button dito. Okay, try it. Okay, pwede po book now, sign up, view shop. Ayan, so click nyo na lang po ito. View shop or send message, pwede rin po yon. WhatsApp or call now, siguro ito na lang pong send message. Okay, then click next. Okay, so save, send message po dito, save. Okay, so tapos po tayo sa step 2, punta po tayo sa next step, next. Okay, so dito naman po sa step 3, pwede nyo pong i-connect yung inyong WhatsApp sa inyong page. Ayan, click nyo lang po dito yung WhatsApp number po ninyo para kahit saan po, pwede rin po kayong matawagan. Ayan, kung nasa US kayo or nasa Guam, ayan, pwede nyo pong ilagay po yan. Then, skip ko na po ito kasi hindi naman po ako pa maglalagay ng WhatsApp number. Pwede nyo naman po siyang i-add kahit po nakagawa na po kayo ng page. Okay. And then, ito na po yun. Yung profile account ko po, ito po yung step 4 natin. Yung profile account ko po kanina na pinakita na may 1,000 friends. Ayan, pwede ko po silang invite. Ayan, invite sabay-sabay to like this page po. Para pag bukas po natin ng page, pag create po natin ng page, meron na po kagad na mag-follow
or mag-like dito po sa ating page kasi magbibuild po tayo ng page audience. Okay, so this is ano lang naman po ito, so dami account lang naman po ito, so hindi ko na po i-invite yung friends ko. Pero kayo po yung gagawa, invite nyo po yan. Much better nga po kung yung profile niyo po yon ang gagamitin niyo kasi may marami na po kayong mga friends po doon. Okay, so next, step 5. Ayan, step 5 is stay informed about your page. Turn on these features to help make the most of Kids Essential. You can change them anytime in settings. Okay, so page notification on your profile. Okay, so always on po yan, maganda kasi kahit naka-login kayo sa inyong profile account, magpapasok pa rin po yung notification or mag-notify pa rin po sa inyo kung may nag-like, nag-message, or kung ano man po yung nag-comment dun sa inyong page. So, makikita nyo po yan dun sa inyong notification sa profile account. Okay? So, pwede rin po to, marketing and promotional image. Yan. Magsisend po ito sa inyong emails. So, para mabawasan ko na lang po yung yung nag-email sa akin. So, hindi ko na po siya nilagay. Pero pwede rin naman po. Si Meta po kasi minsan nagsasuggest po yan kung paano po mas mapapa-improve po yung inyong page. Okay. So, done na po kayo. Click done pagtapos na po kayo. Yan. So, meron lang po tayong 5 easy step po paggawa ng business page po dito kay Facebook. Okay, so from here, so ito po, may mga kulang pa po tayo dito. Link your WhatsApp account, Instagram, and see more. So, meron pa po tayong 8 pa lang out of 14 step yung na-complete ko po kasi hindi ko po siya tinuloy. So, link nyo lang po yung WhatsApp nyo dito. WhatsApp, Instagram account, yung location nyo, address, phone number. Ayan, then yung introduce nyo po yung inyong page sa inyong friends at yung welcome post po ninyo. Okay, for example po sa welcome post, paggawa po tayo ulit kay ChatGPT. Ayan, create a very short welcome post about my new page in Facebook Kids Store Essential. So, ito po yung sinuggest niya po. Ayan, so pwede nyo na lang po siyang i-copy-paste dito. Para may welcome post na po kayo. Then, click post lang po. Okay. So, pag nakapag-invite na po kayo ng friends nyo, may mga likers na, ay yun, pwede na po kayo mag-create ng welcome post. Okay. So, punta po tayo sa inyong page kung na-post po natin yung welcome. Ayan. So, na-create na po natin yung welcome post po natin. So, yun po. Okay, so na-create na natin yung ating welcome post. Ayan. Ito po yung edit bio, yung kanina na ginawa natin. So, pwede nyo pa rin po siyang balikan at i-edit. Ayan. So, ito po yung ating link sa website po ni Avidson, yung ating storefront. We suggest na magparami po muna kayo ng mga likers and followers. Post po kayo dito. Pwede rin po kayong sa marketing, pwede po kayo halimbawa po, first 100 na magla-like or mag-share ng aking post is merong 10% discount coupon sa aking store. Ayan. So, marami po tayong pwedeng gawin para dumami po yung ating mga followers and likers. Okay, so other tips and tutorial po about dito sa ating pag-manage ng Facebook page sa mga susunod po. Salamat po!